Yan ang gusto ko sa'yo eh. Palaban. Sige pa. Halikan mo ko dyan. Lika. Gising ka na pala. Sorry, hindi ko. Ano ka ba, love? Okay lang. Ituloy niyo lang yan. Papanoorin ko lang kayong dalawa. Halika na. Halikan mo na ulit ako. Ayoko talaga nang binibitin eh. Tumalikod ka. Dito kita halikan sa batok. Pababa. Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal, at muling umasa. Ipinanganak ako at lumaki sa Incheon, South Korea. Ngunit nang maghiwalay ang aking Koreanong ama at Pilipinang ina, ay bumalik kami ng Pilipinas at dito nagpatuloy ng buhay. Aaminin kong hindi naging mabuting magulang sa akin ang aking ina, bagamat siya ang nagpapaaral at nagpapakain sa akin. Pero ni minsan, hindi siya nagpakita ng care sa akin. Kaya sa gulang kong siyam ay ako nang nagdedesisyon sa aking buhay. At dahil sa wala akong nakukuhang gabay mula sa mga nakatatanda sa akin, ay kadalasang palpak ang aking desisyon. Akala ko noon puro kapalpakan lang ang buhay ko. Pero nagbago yon nang makilala ko si Clarice. Lee! Oh, Tupe, ikaw pala. Sino hinahintay mo rito sa tapat ng tindahan ni Aling Tasing? Hinihintay ko lang si Clarice. Siguro pauwi na yon galing ng eskwelahan. At bakit mo naman hinihintay ang anak ng landlady natin? May naamoy ako, oh. Si Lee, nagbibinata na. If I know, aakit ka na naman ng ligaw. Oo, tama ka. Nililigawan ko nga si Clarice. Kaso balita ko, pihikan daw yung pagdating sa manliligaw. Ha? Papasa ka kaya? Ikaw talaga, Tupe. Imbis na suportahan mo na lang ako, nangaasar ka pa dyan. Ikaw naman. Alam mo naman, nasa iyong support ako. 100%. Pero serious, ano naman ang nakita mo sa kanya? Sorry pero hindi kagandahan niyang girl mo eh. Grabe ka naman. Basta para sa akin maganda siya. Tapos mabait saka matalino. Ganon? Alam mo, Lee, sa totoo lang, napapaisip ako eh. Kung may taste ka ba o wala. Ano? Kung sabagay, baka trip mo yung mga exotic beauties. Alam mo, hindi ko ma-explain to, pero malakas talagang tama ako kay Clarice. Para sa akin siyang pinakamagandang babae na nakita ko. Oh, ayun na pala si Clarice. Natatanaw ko na siya. Oo nga. Papunta na rito. Tupe! Lee! Nandiyan pala kayo. Kumusta ka na, Clarice? Ayos naman. Although, medyo pagod ako kasi alam niyo na, dami kong tinatapos na project sa school. Ay, nga pala, kanina ka pa naghihintay sa akin? Oo. Actually, kanina pa ako nag-aabang dito sa tapat ng tindahan eh. Lee, Clarice, maiwan ko na kayo ha. Matutulog na kasi ako eh. May pasok pa ako bukas sa eskwelahan. Sige, mag-heart to heart talk na kayong dalawa. Sinabi mo na ba kay Tupe yung tungkol sa ating dalawa? Hindi pa, mahal. Alam niya naliligaw pa lang ako sa'yo. Buti naman kung ganun. Ayoko mo nang sabihin sa kanya yung tungkol sa atin kasi alam mo na, madaldal yan si Tupe. Baka makarating kagad sa nanay mo na may itinatago tayong relasyon. Oo nga eh. Kung pwede nga sana, secret muna natin yung relasyon natin. Kasi pag nalaman ni nanay, naku, siguradong magagalit sa akin yun. Baka palayasin ka niya sa dorm. Kasi gusto niya, makatapos muna ako ng nursing bago ako mag-boyfriend. Naintindihan kita, mahal ko. Maski ako, gusto muna ng mama ko na makapagtapos din ng pag-aaral. Pero kahit na alam kong maraming hadlang sa relasyon natin, sana maging matatag tayo. Tulungan mo kong ipaglaban yung pagmamahala nating dalawa. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yung like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Maraming tutol noon sa relasyon namin ni Clarice, kabilang ng mga magulang niya.
Hindi raw ako nababagay sa kanilang anak dahil nga sa nakaraan at sa mga kapalpakang nagawa ko noon. Kaya itinago muna namin ang aming relasyon. Pero sakaling magkabukingan man, handa akong ipaglaban ang aking pagmamahal. Hindi ako susukot, sisikapin kong patunayan sa lahat na handa akong maging mabuting kasintahan at impluensya kay Clarice. Clarice, ayos ka lang ba? May sakit ka? Ayos lang ako. Wala akong sakit. Mahal, parang hindi magandang lagay mo ah. Ali, may pagtatapat ako sa'yo. Kasi 2 linggo na akong delayed. Tingin ko, buntis ako. Ha? Talaga? Buntis ka? Hindi ko pwede magkamali. Pinapakiramdaman ko yung sarili ko eh. Lahat ng sintomas ng pagbubuntis nararamdaman ko. Magandang balita yan kung ganun. Kung buntis nga ako, di okay. At least, magiging isang pamilya na tayo. Ba, kung ganon, magpakasal na kayong dalawa. Kasal? Hindi pa ako handa. Tsaka na lang siguro, pag-uusapan muna namin yan, Lily. Di ba, mahal? Ang totoo niyan, gusto ko na magpakasal tayo. Pero kung hindi ka pa handa, maintindihan ko naman. Salamat, mahal ko. Clarice, Oh, bakit? iniisip ko lang ang nanay mo eh. Di ako, nag-aalala siya sa'yo. Kung sa tingin nating ayos, kita tayo sa nanay mo. At saka para formal kong hingi ng kamay mo sa kanya. Handa ko rin patunayan sa kanya na karapat-dapat na lalaki ko para sa anak niya. Clarice, gusto kong maging maligaya tayo sa pagsasama natin. At ayoko na may nasasaktan tayong tao. Naiintindihan kita, mahal ko. O sige, magpahinga ka na. At mamaya, ipagluluto kita ng makakain mo. Salamat. Napakaswerte ko. At ikaw ang lalaking minahal ko. Sa loob ng ilang buwan na pagsasama namin ni Clarice, alam ko hindi siya naging masaya. Siguro dahil na rin sa guilt at homesickness na nararamdaman niya. Hindi rin namin maiwasang magtalo sa ilang bagay. Pero dahil mahal ko si Clarice at ayoko mawala siya sa akin, kaya ako na lang ang madalas na nagpaparaya. Ang kaso, sa pagdaan ng panahon, may napansin akong kakaiba sa mga ikinikilos ni Clarice at hindi ko maiwasang mag-isip. Mahal, kumusta ang pagpapacheck up mo sa doktor? Ayos naman. Halika, kumain na tayo. Ikaw na lang, wala akong gana. Mahal, may problema tayo eh. Pwede ba tayong mag-usap? Pwede ba? Tsaka na lang. Ha? Gusto ko na magpahinga. O sige, magpahinga ka na. Teka't magbabanyo muna ako. Pagkatapos magpapahinga na ako. O sige, bahala ka. Bakit kaya ganun si Clarice? Oh, may nag-text sa cellphone niya. Sino kaya ito? Owen? Sino kaya ang Owen ito? Teka, ano ito? Mahal? Mahal ang tawag niya kay Clarice? Nakita mo yung cellphone ko? Ayan pala eh, akin na. Sino si Owen? Akin na yung cellphone ko. Sino si Ano ba? Owen? Ano ba? Sabihin mo sa akin, sino si Owen? At bakit mahal ang tawag niya sa'yo? Kaibigan ko. Mahal ang tawagan namin kasi nga magkaibigan kami. Hindi mo siya dapat pagsilosan. Bakla si Owen. Hindi ako naniniwala. Ay, kung ayaw mong maniwala, diwag. Akin na yung cellphone ko. Ayan. Bitiwan mo ako. Braso ko. Clarice, huwag mo akong lokohin ha. Hindi ako tanga. Bakit? Ipagpapalit mo ba ako sa kanya? Ano ba? Nasasaktan ako. Bitiwan mo na ako. Oh, ayan. 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 Pinitiwan na kita. Pero simula ngayon, hindi ka na magsa-cellphone. Ano ba? Ano ba? Ano? Balik mo sa akin yung SIM card. Tumahimik ka! Sige na, magpahinga ka na. Huwag mo nang hintayin pang magdilim ang paningin ko. At kung ano pang magawa ko sa'yo. Hindi, tama na yan. Marami ka nang naiinom. Huwag mo akong pigilan, tupe. Kaya mo nga uminom. Alam mo,
hindi na dadaan sa paglalasing ang problema. Si Clarice kasi, ha? Alam mo ba? Nahuli ko siyang may ka-text na ibang lalaki. Alam mo. Alam mo ba kung anong tawagan nila? Ha? Ano? Mahal! Talaga? Mahal, oo! Teka. Inalam mo ba kung sino yung lalaki? Alam kong pangalan ng lalaki, Owen eh. Ang sabi naman sa akin ni Clarice, bakla daw yun. Bakla? Baka naman bakla talaga yun. Hindi! Nararamdaman ko, may tinatago sa akin si Clarice. Sa palagay mo, magtataksil sa'yo ang live-in partner mo? Kahit buntis na siya? Sa bagay, pwede rin. Lalo na kung yung pinagbubuntis niya, hindi pala sa'yo, kundi doon sa Owen. Yan ang kinatatakot ko, Tupi. O paano niloloko ni Clarice? Ha? Anong gagawin ko? Ha? Kung ganun, mag-usap kayo ng masinsinan ng girlfriend mo. Kung nagtataksil siya sa akin, sa palagay mo kaya, aamin siya? Ha? Kung hindi man umubra ng masinsinang usapan, baka umubra yung pag-obserba mo sa kanya na hindi niya alam. Ano? Lee, gawin mo ang lahat para malaman mo kung ano ang sekretong itinatago ng live-in partner mo. Ang pinakamasakit na naramdaman ko ay yung inakala mong minahal ka niya, pero hindi pala. Yung ibinigay mong lahat ng lakas at effort mo para mapasaya siya, pero sa huli, sasaktan ka lang niya at iiwan para maghanap ng saya sa iba. Sobrang kirot sa puso ang ibinigay ni Clarice sa akin, to the point na parang gusto ko na lang mawala sa mundo para wala na akong maramdamang sakit. Pero tila naging guardian angel ko si Anya dahil unti-unti rin akong naging masaya sa piling niya. Sinubukan ko siyang ligawan, agad naman niya akong sinagot. Ang hindi niya alam, ginawa ko muna siyang panakip butas para makamove on ng tuluyan sa taksil kong ex-live-in partner. Are you sure na gusto mong pasukin ko itong mundong ginagalawan mo? I mean, wala akong experience sa modeling. At sa palagay mo, papasa akong maging model? Han, I'm 101% sure na papasa ka maging model. Look, guwapo ka, matangkad, meron kang magandang hubog ng katawan. And that smile, oh my, you have a killer smile, Han. I hope na sana pumasa ko bilang model. My lovely Anya. Manay Ovet. Kumusta na ang Diyos akong alaga? Oy, in fairness ha, blooming ka ngayon. Oh, thank you. Anyway, siya na ba yung sinasabi mong hati mong boyfriend? Yes, Manay. He is James Lee Kim. Lee, siya si Manay Ovet Recalde, ang handler ko. Good morning po. Kim. Sounds Korean, right, Lee? Opo. Actually, I'm Filipino-Korean. Oh. Anyway, anong work mo ngayon? Right now, assistant supervisor po ako sa coffee shop sa may Amoranto. So, ano, Manay? Pasok ba si Lee para maging model? In fairness, maganda ang breed mo, Lee. Pasok ang itsura mo, ha? Ang tindig, pangangatawan mo sa mundo ng modeling. So, ano, Manay? Willing ka bang maging manager ng boyfriend ko? Of course, I am. Kapag nakakakita ako ng tao na may potential na sumabak sa modeling industry, hindi ko na pakakawalan pa. Lee, simula ngayon, ha? Manager mo na ako. Ay, finally, tapos na ang VTR mo. O, pagkatapos nito,
magsisimula ka na ng training as model, courtesy of kagandahang Rod Flores. Rod Flores, ang trainer ng mga Pinay beauty queens na sinasabak sa mga beauty pageants. At the same time, trainer din siya ng mga male models na gusto magkaroon ng pangalan sa industry. You know, Lee, tingin ko sa'yo pwede kang sumabak sa mga international male pageants. Oh, that's nice, Manay Obet. Sige po, paghahandaan ko yan. Nagpahanda na ako ng merienda kay Darla, no? Baka kasi ginutom kayo sa kahihintay sa akin. Good morning po. Oh, Ma'am Ovette, eto na po yung pagkain at kape. ilapag mo na lang dyan sa mesa. Anya, Lee, siya si Darla. Ang bagong utusan namin dito. Tingnan nyo naman, ha? Model na model din ang dating ni Darla. Model na rat killer. Charot. Ang harsh mo naman talaga, Manay. Darla, siya si Anya. Matagal ko ng alaga yan. At yung poging chinito, si Lee. Ang newest alaga ko. O, di ba Darla? Ang gwapo niya. Hi, Darla. Hi, Sir Lee. Sige na, huwag ka na magpakyut pa kay Lee. Sige na, dali na. Opo. Balik na sa trabaho mo. Opo, Ma'am Ovette. Ambisyosang palaka ito. Nagpapakyut pa. Kala mo naman papatulan siya ni Lee. Hi, Darla. Ikaw pala, Sir Lee. Maupo po kayo. Salamat. Wala na kasing ibang pwestong maupuan eh. Nasaan po si Ma'am Anya? Si Anya, may schedule pictorial siya para sa isang men's mag. Babalikan ko na lang siya mamaya pagkatapos kong kumain. Ano? Teka saan ka? Pasay po. Pasay? Pero tubong Gimaras po talaga ako. Kayo, sir? Ako, Pinay ang mama ko, taga Romblon. Pero lumakay ko sa Korea, sa pader ng dati kong Koreano, sa Incheon. Paano po kayo natutong magtagalog? Nung 15 years old ako, tumira na ako dito sa Pilipinas sa pangangalaga ng tiyahin kong Pinay. Ayun, dito na ako nag-aral. Alam niyo po, Sir Lee, bagay na bagay talaga sa inyo maging model. Ang gwapo niyo eh. Naku, Ang swerte nga po sa inyo ni Ma'am Anya. thank you. Pero ikaw, maganda ka rin naman, Darla. Naku, pinubola mo naman ako, sir. Hindi ako maganda, alam ko naman po yun. Sabi nga ni Manay Ovette, di ba, mukha raw akong model ng rat killer. Huwag mo nang pansinin si Manay Obet. Para sa akin, maganda ka. By the way, huwag mo na akong tatawaging sir. Lina lang. Friends na tayo, ha? Whoops, teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Naging maayos naman ang pagpasok ko sa mundo ng modeling. Siguro dahil sa mahilig ang mga Pinoy sa OPA, kaya isa ako sa mga naging in-demand model sa print at TV commercials. At naging kasama ko si Anya sa pagkamit ko ng tagumpay. Wala akong masabi sa pagiging dedicated girlfriend ni Anya. Samantala nakilala ko si Darla, although aaminin kong hindi siya kagandahan. Maliit lamang siya at medyo chubby. Pero kahit na gano'n ang itsura niya, napukaw niya ang aking atensyon dahil sa kanyang bubbly personality. Bukod sa mabait siya at palakaibigan, hindi ko tuloy namamalayan na nahuhulog na pala ang loob ko sa kanya at nauwi yun sa pag-ibig. Lee, nandito na tayo sa monumento ni Rizal. Ilang buwan na rin ang lumipas simula nang maging magkaibigan tayo. Oo nga eh. Bilis ng panahon, no? Darla, thanks ha. Thanks for everything. Especially sa pagsama-sama mo sa akin. And I'm so happy to be with you. Hindi na ako kompletong buhay ko kapag hindi kita nakakasama. Lee, I have something to tell you. Darla, simula nung nakilala kita, something happened inside me.
I didn't expect this at hindi ko rin maitatanggi itong nararamdaman ko. Pero, Lee... Please let me hold your hand. Darla, I think I'm in love with you. Talaga? Believe me, totoong sinasabi ko. I think mahal na nga kita. Pero kasi, may girlfriend ka na. Tapos ako may kinakasama na. Yes, I have a girlfriend. Ikaw may kinakasama. Pero Darla, I just can't control it. Hindi ko makontrol ang feelings ko for you. Ikaw palagi nasa isip ko eh. I always think of you. Palagi kitang napapanaginipan. Pagising ko sa umaga, ikaw ang gusto kong makita. Lee... I know. This is not the right time for us. Dahil may kanya-kanya tayong responsibilities. Pero, hindi ko mapigilan eh. Mahal kita. Sa totoo lang, naguguluhan na rin ako sa nararamdaman ko. Aaminin ko, meron akong pagtingin sa'yo. Darla, Mahal na rin kita. Han? Parang malalim yung iniisip mo. Bakit? May problema ka pa? wala. Ayos lang ako. Sure ka? Oo. Saan ka nga pala pumunta kanina? Magdamag kang wala dito sa boarding house mo. Pumunta ako sa Luneta. Luneta? Anong ginawa mo dun? Wala. Namasya lang. Mag-isa ka lang? O may kasama ka? Wait. Nagdududa ka ba na may kasama akong namasyal sa Luneta? Naninibago lang ako. Ang alam ko kasi, tumatambay ka lang dito sa boarding house mo kapag day off mo sa work o ng projects. Pero, biglang-bigla namasyal ka. Of all places, Luneta pa? So ano? Mag-isa ka lang bang namasyal sa Luneta? O may kasama ka? Kasama mo ba si Darla kanina? Ha? May nakakita sa'yo na sinundo mo si Darla sa tapat ng Matrinco Building. So, anong ginawa ninyo ng alalay na yun, Kailan ka pa naging selosa? Nung dumating lang naman yung mukhang daga na yon sa buhay natin. Huwag mong pagselosan si Darla. Sa totoo lang, ayaw ko pagsalosa ng babaeng yun. Una sa lahat, walang-wala siya sa beauty ko. Hindi siya sexy tulad ko. Parang pinabili lang ng suka sa palengke ang pagmumukha niya. Siguro naman, hindi mo ko ipagpapalit sa kanya. Hindi mo naman siguro papatulan ang muchacha na yun. Oo. Lee. Kung ganun, anong ginawa mo nga? Anong ginawa ninyo ni Darla? Okay. Pupuntahan ko sana si Manay Obet para makibalita kung may susunod na akong project nang makasalubong ko siya. Ayun, sabay na kami umuwi. But don't worry, we're just friends. Hindi kita ipagpapalit sa kanya. Ganun ba? Ikaw eh. Sige, hindi na ako magsiselos. Pwede ba kitang yakapin? Sure. Lee, sorry kung paminsan-minsan nagsiselos ako. Ayoko kasi mawala ka sa akin. At tungkol kay Darla, sana iwasan mo na yung babae yun. Alam ko, hindi mo ko ipagpapalit sa kanya. Pero, basta, hindi ko gustong nagiging close ka sa kanya. Please, kung mahal mo talaga ako, lumayo ka sa kanya. Nagkaroon kami ng lihim na relasyon ni Darla. Nagtaksil ako kay Anya. Nakukonsensya pero sinunod ko ang aking puso. Nanooy si Darla ang laman.
Pero hindi ko magawang hiwalayan ang aking girlfriend dahil nahihiya akong sabihin na hindi ko na siya mahal. Yun nga lang, Mr. Romantico, maraming hadlang sa aming relasyon ni Darla na nooy meron ding live-in partner na nagngangalang Diego. Ngunit, hindi na sila masyadong nagsasama dahil nagtatrabaho ito sa probinsya. Dahil sa hirap ng aming sitwasyon, kailangan namin gumawa ng desisyon ni Darla para mapatibay ang aming pagmamahalan. Lee, Ano, mahal? Masaya ka ba sa ginagawa natin ngayon? I'm sorry pero hindi natin to dapat ginagawa. Darla, wait. Oh, bakit bumangon ka? Kasi mali itong ginagawa natin. Anong mali? Nagmamahalan tayong dalawa, hindi ba? Nagtataksil tayo. Ikaw pinagtataksilan mo si Anya. Pinagtataksilan ko naman si Checo. Nakukonsensya ako. Darla, please. Huwag mo na silang isipin pa. Lika. Lee, Sa atin ang gabi nito. teka lang, teka. Oh. Hindi ka ba nakukonsensya sa ginagawa natin? Mahal mo pa akong talaga? Oo naman, mahal kita. Pero kapag pinagpatuloy natin to, maraming masasaktan. Kalimutan mo na sila. Paano na si Anya? Makikipag-iwalay na ako sa kanya. I will tell her na ikaw ang mahal ko. Ikaw ang pinipili ko, Darla. Ayoko mang saktan si Anya, but I have no choice. I won't sacrifice my real feelings para lang hindi sila masaktan. No. Call me selfish, but I won't do that. Hindi ko isasakripisyo yung pagmamahal ko sa'yo. Pero Lee, Hiwalayan mo na si Diego. Hindi ka naman kasal sa kanya eh. Ako, hiwalayan ko na rin si Anya. Pagkatapos magsama na tayong dalawa. Magsama na tayo. Kung kinakailangan kong magmakaawa sa'yo, gagawin ko. Sumama ka lang sa akin, Darla. Ano mo? oo. Sige Lee, sasama na ako sa'yo. Dalawang gabi kong hindi nakatulog kakaisip kung paano ko sasabihin kay Anya na gusto ko nang makipag-iwalay sa kanya dahil si Darla na ang aking mahal. Noong mga panahong yon, ang buong akala ko, sigurado na ako sa aking mga nararamdaman. Kaya humanap ako ng tiyempo para makausap si Anya at ipagtapat sa kanya ang lahat. Pinuntahan kita kagabi sa boarding house mo. Pero wala ka. Saan ka pumunta? Magkasama ba kayo ni Darla? Kaya ako pumunta dito dahil may sasabihin ako sa iyo. Anya, I just want to say goodbye. Anong sabi mo? Ulitin mo. Pumunta ako dito para mag-goodbye sa iyo. Pero bakit? Bakit, Lee? Bakit? Iiwanan mo na ako? I want to break up. No! Hindi ka makikipaghiwalay sa akin over my dead body. Anya, please. Why? Bakit, Lee? Anong dahilan? Bakit gusto mo makipaghiwalay sa akin? May nagawa ba akong kasalanan sa iyo? Hindi ka ba satisfied with our relationship? What? Hindi na ako masaya. Siya! Siya na ba? Si Darla na muchacha ang mahal mo? Ipagpapalit mo ko sa isang hamak na pangit tulad niya? Anya, I know, lamang ka kumpara kay Darla. Maganda ka, matalino. Tapos ka ng pag-aaral. Nasa iyo ng lahat. Pero hindi ko sinasadya. I didn't expect na may inlove ako sa isang babaeng katulad niya. How dare you? How dare you? Anya, I'm sorry. I still love you, though. Pero hindi na katulad ng... Lee, I gave you everything you needed. I loved you. Tinulungan at sinuportahan kita sa lahat ng bagay. I tried to be the best girlfriend you've ever had. Hindi ako sa nanunumbat, pero pinapaalala ko lang sa iyo kung gaano ko binuhos ang buong buhay ko. Napatunayan ko lang sa iyo na mahal kita. Sa kabila ng pagmamahal ko sa iyo, ipagpapalit mo pa rin ako sa kanya. Nasa queen-size bed ka na, pero
sa papag! Kung ang paghiga sa papag ang magpapasaya sa akin, yun ang gagawin ko. Sorry, Anya. Pero hanggang dito na lamang tayo. Bye. Oh, it's prime time again. You're gonna leave me. Sino yung tumatawag sa cellphone mo? Teka lang, mahal. Sandali lang. Kausapin ko lang to, ha? Sino kaya yung tumawag? Bakit kailangan pa niya lumayo? Teka, susundan ko. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo, tigilan mo na ako. Hindi na ako babalik sa'yo. Pakiusap naman, Diego. Tama na. Ayoko na. Si Diego. Hindi na kita mahal. Oo. Siya. Si Lina ang mahal ko. Pakiusap. Patahimikin mo na ang buhay ko. Darla. Akin na yung cellphone. Akong kakausap sa kanya. Hello? Hello? Ikaw ba sige? Oo, ako nga. Mangnakaagaw ka. Balik mo sa akin si Darla. Tigilan mo na si Darla. Hindi na siya babalik sa'yo. Ako na ang mahal niya. Hindi ako naniniwala. Wag mo nang guguluhin pa si Darla. Kung hindi, akong makakaharap mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Shut up! Huwag ka nang tatawag pa. Bye! Lee. Oh, ito na yung cellphone mo. Magpalit ka na ng SIM card, para hindi ka naguluhin pa ng lalaking yun. Okay. Sige, sige. Darla, Bakit? huwag ka nang babalik sa kanya, ha? Oo, mahal ko. Pangako. Masakit ang idinulot sa akin ng panloloko ni Darla. Sinikap niyong tanggalin ni Anya sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal. Ngunit hindi ito umubra. Mahal na mahal ko pa rin ang babaeng nagtaksil sa akin. At ang katotohanan yun ay nagdudulot pala ng matinding kirot sa taong tunay na nagmamahal sa akin. I can see that far away. Lee. Bakit? Ayoko. Palagi kita nakikita malungkot. Hindi pa ba sapat yung mga ginagawa ko para maging masaya ka? Anya, Mahal mo pa rin si Darla. Sa kabila ng pagluloko niya sa'yo. Samantalang ako, na tunay na nagmamahal sa'yo, hindi mo pa rin makuha mahalin. Kahit na ilan na ang aking naging sakripisyo para maiparamdam ko sa'yo kung gaano ka ka-espesyal sa buhay ko. Hindi mo na ba ako kayang mahalin tulad ng dati? Anya, bigyan mo pa ako ng sapat na panahon para makapag-isip-isip. Sa ngayon kasi, wala pa akong maisasagot sa'yo. Hindi na ako aasa pang muli. Anya, sandali. Saan ka pupunta? Papakalayo-layo. Mag-iisip-isip. Magpapalipas ng sama ng loob. Goodbye. Sun shines up tomorrow. Bakit kaya hindi ko na makontak si Anya? Nasaan na kaya siya? Ano nang nangyari sa kanya? Oh God, please. Sana magparamdam na ulit si Anya sa akin. Namimiss ko na siya ng sobra. Teka, si Manay Obet yun, tatanungin ko. Baka alam niya kung nasaan si Anya. Manay Obet? Oh, long time no see. Ano nangyari sa'yo, Lee? Bakit wala kang paramdam sa akin ng ilang linggo? Ang dami mo tuloy na miss na project. Pasensya na po. Marami lang po kasi kung inaayos na problema sa buhay ko. Babawi na lang po ako sa susunod. Tamang-tama. May 3 akong ibibigay na modeling project sa'yo. I'll send you the details later. Siya nga po pala. May balita po kaya kayo kay Anya? Ang tagal po niya kasing hindi nagpaparamdam sa akin. Hindi ka updated? Anong... Wala sa Pilipinas ngayon si Anya. Nasaan po siya? Nasa Thailand siya to shoot. Oh. Representative siya ng Pilipinas sa isang sikat na modeling reality contest.
Alam mo ba yung Asia's Supermodel? Ganun po ba? Kailan po babalik niya? Isang season lang naman yung show eh. Mga 3 to 4 months tapos babalik na uli siya ng Pilipinas. Matagal pa po pala. You know what? Kaya ibinigay sa kanya ang project na yon ay para magkaroon siya ng opportunity na makapag-move on ng mabilis. Sobrang depressed kasi ang lola mo lately. Sige po, Manay Obet. Ihintayin ko na lang pong pagbabalik ni Anya. Nagtiis ako at matyagang naghintay kay Anya. Lumipas ang 4 na buwan, natapos ng sinalihan niyang reality show sa Thailand. Pero hindi umuwi si Anya dahil nabalitaan kong naging kabi-kabila ang modeling projects niya sa Thailand at Malaysia. Sobra akong nalungkot dahil simula nang umalis siya, unti-unti kong na-realize ang kahalagahan niya sa buhay ko. Napahal ko pala siya at handa kong gawin ang lahat para magkabalikan kami. Ngunit mukhang huli na ang lahat. Oh, buti nakita kita. How's the new project na binigay ko sa iyo? Maganda naman po, Manay Obet. Very challenging po yung concept ng project. Nagustuhan ko po. Buti naman kung ganun. Anyway, nabalitaan mo na ba? Na? Umuwi na si Anya from Thailand. Talaga po? Kailan pa po siya umuwi? Last week lang. Last week? Kasama niya yung boyfriend ng Thai. Boyfriend? Ay, na-meet ko sila kagabi sa isang resto bar sa Pasay. Ang gwapo ng guy. Halatang masayang-masaya si Anya sa boyfriend niya. In fairness, ha? Bagay sila. Ganun po ba? Bakit parang hindi ka masaya? Wala po, Manay. Sige po, mauna na ako. Lee? Ikaw ba yan? Anya, anong ginagawa mo dito? Makikipagkita sana ako sa isang friend ko dito sa resto. I never expected na magkikita tayo dito. Can I have a seat? Sure, maupo ka. Congratulations nga pala sa successful modeling career mo sa Thailand. Nabalitaan ko rin na may boyfriend kang Thai. Thanks sa pagbati. Anyway, totoo yung nabalitaan mo. I found someone a lot better. Mahal na mahal niya ako. Masaya na ako sa buhay kapiling siya. Anya, alam mo, nung umalis ka papuntang Thailand, unti-unti kong na-realize na mahalaga ka sa buhay ko. Kasi mahal kita. Walang araw at gabing hindi kita nami-miss. Umiiyak ako dahil sa sobrang pangungulila at araw-araw tumitingin ako sa orasan at kalendaryo. Nag-aabang sa pag-uwi mo. Pero gumuho lahat ng malaman kong masaya ka na sa piling ng iba. Ganun talaga. Hindi mo makikita ang kahalagahan ng isang tao sa buhay mo hanggat hindi siya nawawala sa'yo. Minahal kita noon ng sobra. I really thought na ikaw lang ang mundo ko, pero nung ma-realize ko na naghihintay lang pala ako sa wala, I decided to move on kahit masakit. Akala ko nun hindi ko kakayanin, but I was wrong. Dumating sa buhay ko ang isang lalaking magpapabago ng lahat. Anya, pinagsisisihan ko ang lahat ng mga pambabaliwala ko sa'yo noon. Kung masaya ka na sa piling niya, wala na akong magagawa. I'm sorry, Lee, pero I have to go. Sige. Bye, Anya. Wishing you all the best. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yung like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Yon ang isa sa masasakit na tagpo sa buhay ko.
Sobra akong nanlumo at nanghinayang dahil kailangan kong palayain sa aking puso ang babaeng mahal ko. Lalo pang masakit nang makita ko ang mga mata ni Anya. Alam ko na deep inside, para bang gusto niyang sabihin sa akin na akong babaeng sinayang mo. At hindi ko napigilan ang mga mata ko na lumuha habang pinagmamasdan siyang umaalis sa restaurant. Pero bago lumabas ng pinto, sumulyap sa akin ng panandalian. I can see that faraway look in her eyes, giving me her final goodbye. Sigurado ka, Lee? You want to quit modeling? Yes, Manay Obet. Na-realize ko po na hindi itong gusto ko sa buhay. Pero thankful po ako sa inyo dahil binigyan niyo ako ng opportunity. Maraming aral ang natutunan ko sa trabaho ito. Well, kung yan ang decision mo, wala akong magagawa. Nanghihinayang man ako. Kailangan kitang pakawalan. Still, tatanawin ko pa rin malaking utang na loob sa inyong pagkakapasok ko sa modeling industry. Lee, ano man ang plano mo, I wish you all the luck. Isang taon na palang lumipas. Simula nang tumigil ako sa pagmamodeling. Nagtayo ako ng isang maliit na Korean mart bilang negosyo. And I'm very happy na maging successful ito. Thank you, Lord, for these wonderful blessings. Sir, ay yeah. salansan ko na po yung mga tubs ng kimchi at mga instantable googie noodles. Si Martin naman po, naayos na po yung samgyeopsal supplies. Good. Salamat. Okay, sir. Good morning, sir. Good morning. Nakita ko po yung karatula niyo sa labas. Gusto ko sanang mag-apply para maging store crew. Ayun po ang may-ari ng Korean Mart. Pwede mo siyang lapitan at pasahanan yung resume. Sige po, salamat po. Okay. Good morning po, sir. Tope? Lee? Asensado ka na, Lee. Buti ka pa. Nag-uumapaw ang biyayang ibinigay sa'yo ng Diyos. Kumusta na nga pala kayo ni Clarice? Hiwalay na kami. Ha? Hindi kami magkasundo eh. At sumama siya sa ibang lalaki. Pero yung anak namin, nasa akin. Ganun ba? Oo. Nakarma ako sa ginawa ko sa'yo, Lee. Oh. Ganun pala kasakit ang pagtaksila ng taong mahal mo. Mas matindi pang ipinigay sa akin na karma. Sorry Ito sa mga nagawa kong kasalanan sa'yo. Pinagsisisihan ko yun ng malaki. Sana mapatawad mo ako. Matagal na yun, Tope. Matagal na kitang napatawad. Tungkol naman sa pag-a-apply mo ng trabaho sa Korean Mart ko, tinatanggap na kita. Ako yan. Ha? Malaking tulong ito sa amin ng anak ko. Sobrang salamat. Tatanawin kong malaking utang na loob ito sa'yo. Pangako, Lee, pagbubutihan ko ang aking trabaho. Tope, naikwento ko na ba sa'yo yung nangyari sa amin ni Anya? Hindi pa. Ay, good morning, ma'am. Anya? Uy! Uy, Tupe? Anya. Lee! Kayo pala! Ano ginagawa niyo dito? Dito ako nagtatrabaho. Si Sir Lee ang may-ari ng Korean Mart na ito. Wow, talaga, Lee? Congratulations, ha? Sensado ka na, ha? Masaya ako para sa'yo. Salamat, Anya. Ano, kumusta? May asawa ka na ba? Naku, wala. Patay ang love life ko. Konsuelo na lang siguro yung pagiging mabenta ng Korean Mart. Ay, ikaw, Anya, kumusta ka na? Ay, ito. Nag-a-adjust sa buhay may asawa. May asawa ka na? Nasa huli talaga ang pagsisisi. Hindi mo na mababago pang nagawa mong pagkakamali sa isang tao. Pero may pagkakataong kailangan mo munang tanggapin ang naging bunga ng iyong pagkakamali. Masakit man ito sa iyong damdamin at baunin na lamang ang mga aral na naibigay nito sa iyo. Samantala, pagkaraang malaman kong may asawa na siya,
tuluyan ko nang pinakawalan si Anya sa aking puso't isipan. Natanggap ko na rin na talagang wala na kaming pag-asa. Masaya na siya sa kanyang buhay kasama ang kanyang pamilya. Ako, masaya naman sa pagiging single businessman. Hanggang dito na lamang, lubos na gumagalang Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Chancel. 27 years old at nagtatrabaho sa isang insurance company sa Mandaluyong. Meron akong long-time girlfriend. Siya si Rika. Nakilala ko siya nang minsang magkayayaan kaming mag-bar ng mga ka-office mates ko. Si Rika yung tipo ng babae na lilingunin mo talaga kapag nakasalubong mo. Maganda kasi talaga siya. Tangos ang ilong, maliit lang na babae pero sobrang puti at kinis ng balat. At para lalo ninyong ma-imagine kung gaano siya kaganda, malaki ang pagkakahawig ni Rika kay Jessie Mendiola. Kaya hindi ko pinalampas ang gabi na yon na hindi kami magkakilala at magkapalitan ng cellphone number. Hindi naman sa pagyayabang pero alam ko sa sarili ko na malakas ang sex appeal ko. Bukod kasi sa gwapo naman ako, ay alaga rin sa gym ang katawan ko. Kaya siguro hindi ako nahirapan na pasagutin si Rika nang ligawan ko siya. Hindi rin nagtagal ay niyaya niya na rin ako na magsama kaming dalawa sa iisang bahay. Kaya naman umpisa pa lang ng relasyon namin ay para na kaming mag-asawa. Pero kahit na ganon, umabot naman ng taon ang relasyon naming dalawa. Thank you sa masarap na dinner, love. Happy anniversary. Happy anniversary! Grabe no, di ko talaga alam na tatagal tayo ng 2 years. Buti na lang talaga, kinindatan mo ako sa bar nun. Kaya naramdaman ko kaagad na type mo ako eh. Hoy! Hindi kita kinindatan no? Akala ko lang talagang ngitian mo ako kasi panay ang sulyap ko sa akin. Actually, lahat naman kami ng mga office mate ko nakatingin sa'yo. Sobrang hot mo kaya ng love. That night lang? Siyempre, mas hot ka ngayon. Lalo na ngayon sa suot mo. Actually, kakatapos lang natin kumain pero nakakaramdam na ulit ako ng gutom. Ayan tayo eh. Wala pa nga akong ginagawa. Parang may gusto ka na agad na mangyari. Ang judgmental mo, love ah. Bakit? Hindi ba tama yung tumatak mo ngayon sa isip ko? Medyo. Oh, kita mo na? Pero love, thank you ha. Ha? Para saan? Ako nga dapat na mag-thank you para sa special dinner na hinanda mo dito sa apartment natin. Maliit na bagay lang naman yun para sa mga sacrifices at pag-a-adjust mo sa ugali ko. Siyempre, alam naman natin na sa ating dalawa. Ako yung palaging may toyo. Oo nga no. Konti na lang talaga, pwede na kitang i-adobo eh. Ha? Ang sama mo! Hindi, biro lang. Pero alam mo, sa totoo lang, hindi ko talaga na-imagine dati na tatagal ng 2 taon tong relasyon natin. Ano, dahil masyado akong gwapa para sa'yo. Love naman eh, seryoso ako. Siguro kasi parang ang bilis lang ng lahat sa atin. Ang bilis naging tayo, tsaka ang bilis natin nag-live in. Kaya nga medyo nagulat din ako na ikaw mismo yung nagaya na magsama na tayo sa isang bahay. Pakiramdam ko noon, napikot mo ako. At choosy ka pa ha? Ganun talaga, love. Kapag yummy, kailangan daw choosy. Ewan ko sa'yo, honestly, nung unang beses kitang nakita, sabi ko noon, parang gusto pa kitang makilala. Eh di ba sabi nila mas makikilala mo ng totoong isang tao kapag nakasama mo na siya sa isang bubong. Kaya naisip ko na magsama na lang tayo. At wala ka namang pinagsisisihan, di ba? Oo naman. Lalo na kapag pinaparamdam mo sa akin na ako yung pamaganda at sexy babae sa paningin mo. Pero yun naman talaga ang totoo. Dahil ikaw na ang huling babaeng gusto kong makasama sa habang buhay. Kaya nga salamat kasi dumating ka talaga sa buhay ko. Sa lahat ng mga effort para mapasaya mo ako. Lalo na sa 2 taon na naging faithful ka sa akin at sa relasyon natin dalawa. Alam mo, kanina ka pa nagpapasalamat ah. May kapalit kaya yung mga ginagawa ko para sa'yo. Ano naman yun? Palagi mo akong igagawa nitong coffee jelly. Kasi sa lahat ng hinanda mo ngayon, itong dessert yung pinaka-paborito ko eh. Eh kung ibang dessert naman kaya ang kainin mo ngayon. Parang gusto ko yan ah. Halika na nga sa kwarto. Sandali lang, iinom lang ako para mas ganahan ako. Kaya gusto ko nalalasing ka eh.
Ang dami mong sinasabi. Hubarin mo na kasi itong damit mo. Sige, sige. Teka, bakit inabot mo yung laptop? Maghubad ka na lang dyan. Eto na. Wala na akong suot. Ikaw naman. Huwag mo muna akong hawakan dyan sa baba. Ikip na lang ako dito sa laptop. Love, sandali lang ito. Mamaya na kasi yan. Nakita ka na rin sa wakas. Teka, ano yan? Hindi pa ba obvious? Video scandal. Oo nga, pero bakit kailangan mo pang mag-play ng ganyan eh? Gagawin din naman natin yan. Ah, so mas gusto mo, binivideo yung sarili natin habang ginagawa to. Sige, saglit lang. Kukunin ko yung Hindi. Ang hindi kong sabihin, gagawin din naman natin yan kaya hindi mo na kailangan pa na mag-play ng ganyan. Kasi mas masarap kung sasabayan natin yung ginagawa ng dalawa sa video. Tignan mo yung laptop habang ginagawa ng babae din sa lalaki. Gagawin ko rin to sa dibdib mo habang hinahawakan ko tong baba mo. O, diba masarap? Mas masasarapan ka pa sa gagawin ko mamaya. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Sa aming dalawa ng partner ko, si Rika talagang mas active at mas wild pagdating sa kama. May mga trip siya na minsan ay medyo weird na para sa akin. Kagaya na lang ng panonood niya ng mga masiselang videos habang may nangyayari sa aming dalawa. Gusto niya yung ginagawa namin, sinasabayan namin kung ano yung nasa video. May mga oras din na magbabasa muna siya ng mga erotic stories bago kami mag-sipping o kaya siya lang ang rumuromansa sa akin at wala akong ibang gagawin kung hindi ang hayaan siya o panoorin lamang siya sa kanyang ginagawa. Siguro masasabi ng iba na swerte ako dahil hindi lahat ng mga babae ay magaling o masipag pagdating sa kama. Pero hindi pa rin talaga ako sanay. Dahil na rin sa lahat ng mga naging girlfriend ko, si Risa lang ang pinakaiba pagdating sa sex. Bukod sa trip ni Rika pagdating sa kama, wala na akong masasabi na sa kahit anong negative tungkol sa kanya. Pati na rin sa ugali niya bilang girlfriend ko. Kaya sa loob ng 2 taon na relasyon namin, halos hindi kami nag-aaway. Hanggang sa makilala ko si Melody. Bago lang siya sa opisina. Ganda siya, sexy, at talaga namang may ibubuga pagdating sa itsura ng girlfriend ko. Pero dahil loyal akong boyfriend, hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon para magpapansin sa kanya. For the month of January, tapos na. Sa Feb naman, finalized na rin. Ito ng report para sa March na kailangan kong tapusin. Love, Ano yun? busy ka ba? Hindi naman. Bakit? Itatanong ko lang sana kung sino tong babae na nasa tabi mo sa picture. Anong picture? Itong nakatag sa'yo sa Facebook, ito yata yung nag-bar kayo ng mga kaopisina mo na hindi na ako nakasunod dahil nag-overtime ako sa trabaho. Ha? Nasaan? Patingin nga. Ito Si Melody. Bago lang sa admin sa office namin. Last week lang siya nag-start. Okay. Bakit mo pala natanong? Wala naman, nagandahan lang ako sa kanya. Ganito rin ba siya kaganda sa personal? Medyo. Makikita mo siya next week pag pumunta ka sa birthday celebration ni Lauro. Yung office mate ko napatay dyan kay Melody. Alam mo sa picture na to, parang ikaw ang type nitong si Melody. Iba makahawak sa braso mo eh. Ikaw, love, type mo rin ba siya? Ano namang klaseng tanong yan? Gusto ko lang naman na maging open ka sa akin. Tsaka okay lang naman kung type mo rin siya o kaya ako magkakaroon kayo ng something. Basta, ako pa rin yung uuwian mo. Alam mo kung ano-ano na naman yung iniisip mo. Teka, bakit mo ako binubuhat? Saan mo ako dadalhin? Dito sa kama. Pero love, seryoso ako doon ha? Saan? Na okay lang sa akin na magkagusto ka sa ibang babae. Ha? Alam mo lang, never mangyayari yan. Alam mo namang loyal ako eh. Kaya nga, never ako nag-cheat sa'yo. Ang sabihin mo, never lang kitang nahuli. Uy, hindi Sa 2 years na relationship natin, ikaw lang, okay? Ikaw lang ang namumukod tanging nakatikim ng maganda kong katawan. Talaga lang, ha? Sige nga, patikin nga ako kung gaano kasarap tong pinagmamalaki ng katawan mo. Pare, buti na kasunod kayo. Siyempre, hindi namin pwedeng palampasin tong birthday mo, no? Happy birthday, Laura! Salamat, Rika. Long time no see, Oo nga eh, ang busy ko kasi sa trabaho. Hi guys! Uy, Melody, nandito ka na pala. Siyempre, hindi ko pwedeng palampasin ang
din ni Lauro. Baka magtampo sa akin eh. Oo nga pala, girlfriend ko, Rika. Rika, si Melody. Ikaw pala si Rika. Alam mo, totoo nga ang sinasabi ng boyfriend mo. Mas maganda ka talaga sa personal. Talaga? Sinabi niya yun? Siyempre naman, proud na proud kaya ako sa girlfriend ko. At hindi lang yun ang sinabi niya tungkol sa'yo. Uy, wala na akong ibang sinasabi sa'yo. Talaga? Hindi mo kinwento kung gaano kagaling magluto ang partner mo? Alam mo, Melody, sa tingin ko magkakasundo tayo. Feeling ko rin. Gusto mo ng drinks? Treat ko. Bet ko yan. So, love, kuha lang kami ng drinks, ha? Don't worry, Jancel. Akong bahala sa girlfriend mo. Okay. Hintayin ko na lang kayo dito. Mukhang nakakita ng bagong best friend ng girlfriend mo. Sinabi mo pa. Actually, alam mo pare, mula nang makita ni Rika sa mga picture natin sa Facebook yung si Melody, kinukulit na akong ipakilala siya. Talaga? Oo. Dati niya pa gustong sumama sa mga night out natin para lang ma-meet yung si Melody. Pero, naging busy siya sa trabaho eh. Bakit naman? Nagsasarosa niya ba? Well, in fairness kay Rika, habang tumatagal, lalong gumaganda tsaka sumisexy. Paano? Panay diet at exercise, lalo na lang makita ang mga pictures natin na kasama si Melody. Baka bigla na insecure. Hindi rin. Kilala ko yung girlfriend ko. Kapag ayaw niya sa isang tao, hindi siya makikipagplastikan. Sabagay. Tignan mo, parang mas close na nga sila kaysa sa atin. Mabilis na naging close sina Rika at Melody ng gabing yon. Nagkapalitan sila ng cellphone number at madalas na nagkaka-text o nagkakatawagan. May mga oras din na lumalabas na silang dalawa o silang dalawa lang ang magkasama. Ang kwento ng girlfriend ko, mabait daw talaga si Melody, makulit at makwento. Marami silang mga bagay-bagay na napagkakasunduan. Kagaya ng makeup, damit, pati na rin ang diet at exercise na ginagawa nila para ma-maintain ang kaseksihan nila. At kapag magkasama kami ni Rika sa bahay, wala siyang ibang bukang bibig kundi si Melody. Yung traffic papunta rito, grabe. Okay lang. Friday kasi tapos payday pa kaya traffic talaga. Umorder na pala ako ng pagkain natin habang naghihintay. Sakto, medyo nagugutom na ako. Love, magsi-CR na pala ako sandali. Sige, okay lang. Ito pala yung menu nila. Baka may gusto kong idagdag na pagkain. Babalik din ako agad. Gusto ko ng salad at coffee jelly para sa dessert. Ano pa ba? Hi, Jancel! Uy, Melody, nandito ko rin pala. Obviously, kaya nga nag-hi ako eh. Puna ako ah. O sige, sino ka lang kasama mo? Si Lauron eh. Ha? Hindi ko kasama si Lauro. Bakit ko naman siya isasama dito? Akala ko kasi nagde-date din kayo. Ay nako, Jancel. Alam mo namang hindi ko type yung kaibigan mo na yun. Ganun ba? Patay na patay pa naman sa'yo yung mokong na yun. Wala eh. Sa iba ko tinamaan. Talaga? Taga-opisina rin ba natin? Ano, siya ba yung kadate mo ngayon, ha? Alam mo, kanina mo pa ako hinahanapan ng kasama. Hindi ba nasabi ni Rika sa'yo? Ha? Ang alin? Melody, nandito ka na pala. Sorry, medyo na-traffic ako. Okay lang, kakarating lang din naman namin ni Johnson. Love, invite ko nga pala siya. Okay lang naman, di ba? Oo naman, upo ka. Hindi naman matututo magluto yung si Rika kung hindi dahil sa akin eh. Ang yabang mo naman, love. Pero aminin mo, mas magaling na akong magluto sa'yo ngayon. Kaya nga hindi ko alam kung magsisisi ba ako na tinuruan kitang magluto eh. So, Jancel, totoo pala yung kwento ni Rika na masarap ka rin magluto. Ha? Hindi, syempre may-ari kasi ng karindere ang lola ko. Bata pa lang ako, lagi na akong nanonood habang nagluluto siya. Nice! Alam mo, sabi nila, kapag daw magaling magluto ang lalaki, magaling din daw sa kama. So, totoo rin ba yun? Ano? Saan mo naman narinig yan? Uy, nag-blush siya! Hiya lang yan, pero actually medyo totoo yun. Talaga? So, gaano ka kaya kagaling o kasarap sa kama, Jansen? Ako talaga. Oo, kasi di ba sabi mo, ikaw talaga nagturo kay Rika na magluto. Ibig sabihin, ikaw ang mas magaling sa kama. Ikwento mo na, Loves. Melody lang naman eh. Teka, anong ikikwento ko? Di kung gaano ka kagaling pagdating sa kama, lagi mo kayong niyayabang sa akin na masarap ka. Alam mo, curious na talaga ako sa sinasabi ni Rika kung gaano ka kagaling at kasarap. Minsan na lumabas tayong dalawa? Ano? Tayong dalawa? Yes, tayong dalawa lang.
Okay lang naman kay Rika yun eh. Di ba, girl? Oo, dati ko pa nga sinasabi kay Jansel yan eh. Okay lang na lumabas siya kasama ang ibang babae basta sa akin siya uuwi. Kita mo na? Wala ka ng problema, Jansel. Ay, alam, kayo pinagtitripan niyo akong dalawa, no? Ha? Uy, hindi ah. Para namang hindi ko sinabi dati na ayos lang talaga na lumabas-labas ka kasama ng iba. Lalo na akong si Melody. Oh, wala na pala talagang problema eh. May permiso ka na mula sa girlfriend mo. So, hihintayin ko na lang kung kailan ka pwede. Oh, namumula na siya oh. Kayo kasi, ako talaga ang hinahatsit niyo, no? Alam mo, Rika, sa totoo lang, nung first day ko sa office, si Jansel kaagad yung una ko napansin. Akala ko ba si Lauro? Hindi no. Si Laura yung nagpapapansin sa akin, pero ikaw talaga yung type ko. Kung hindi ko nga lang nalaman na may girlfriend ka na pala, mag-first move na talaga ako sa'yo. Ganyan na ganyan ako nung nakita ko si Love sa bar. Kaya nga, ninitian ko na agad eh. Baka kasi maagaw pa ng iba. Parehong-pareho talaga tayo ng taste sa lalaki, no? Paano kaya kung tatlo tayo sa isang relasyon? Gusto ko yung naiisip mo, girl. Sigurado magkakasundo tayong dalawa pagdating kay Jansel. Ikaw, Love, ano sa tingin mo? Exciting, di ba? Alam niyo kayong dalawa, kung ano-anong iniisip niyo. Pero honestly, exciting yung ganun. Siyempre, pangarap ng ibang lalaki yan. Ang alin. Magkaroon ng dalawang girlfriend. Bihira lang kasi ang babaeng pumapayag sa ganung klaseng setup. So, ibig sabihin, game ka, Love? Ano? Teka lang, seryoso ka ba? Mukha ba akong nagbibiro? Anyway, game din naman tong si Melody. Sabi nga nila, the more the merrier. Sa Tagalog, kapag mas marami sa kama, mas masarap. Whoops! Teka lang, bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Nang gabi na yon, parang unti-unting nagbago ang tingin ko kay Rika. Hindi naman ako na-turn off or na-offend sa mga sinabi niya. Siguro, medyo nanibago lang ako. Pakiramdam ko kasi noon, ibang Rika ang nagsasalita. Ayokong bigyan ng kahit anong kahulugan pero hindi ko mapigilan ang sarili ko na seryosohin ang mga sinabi niya. Ngayon ko lang siya nakita na ngumiti at tumingin ng ganon sa isang babae. Kaya malakas ang kutob ko na kahit pabiro ang mga sinasabi niya, nagkakagusto na ang girlfriend ko sa kapwa niya babae. Pero ganun pa man, sinabi ko sa sarili ko na kahit ano pang malaman o matuklasan ko kay Rika, tatanggapin at mamahalin ko pa rin siya. Ilang linggo pagkatapos ng unang beses na nag-dinner kaming tatlo ni Rika at Melody, naramdaman ko na medyo naging moody ang girlfriend ko. Para bang palagi na lang mainit ang ulo niya kapag magkasama kami sa apartment. Hindi na rin siya nagyayayang kumain sa labas kapag monthsary namin at ang pinakamalala sa lahat, parati niya akong tinatanggihan pagdating sa kama. Inisip ko na lang na baka nadadala niya sa bahay ang stress sa trabaho. Pwede rin naman na ginugood time niya lang ako dahil malapit na ang birthday ko at may sorpresa na inihahanda para sa akin. Kaya naman hinayaan ko lang muna ang girlfriend ko at hindi ko siya kinumpronta tungkol dito. Oo pare, babawi ako sa weekend. Dapat lang. Aga mo umalis kanina dito sa bar eh. Ay, hindi, si Rika kasi tumatawag. Huwag daw ako masyado magpagabi. Inisip ko baka nagluto siya ng dinner. Nax, pre. Baka ibang dinner ang kakainin mo mamaya ha. Mukhang may pa-birthday sikod yung girlfriend mo ha. Sira ulo ka talaga. O sige na, bubuksan ko na tong pinto ng apartment. Enjoy na lang kayo dyan ha. O sige, bye. Love, nakauwi na ako. Hi, Love. Bakit ang dilim? Bakit ang dilim dito sa bahay? Tsaka teka, ano yan? Anong sinusot mo sa akin? Blindfold. Huwag kang malikot ha. Tangkad mo eh. Okay. Lakad na tayo papunta sa kwarto. Ingat lang ha, aalalayan kita. Love, ano to? Lakad ka lang. Very good, Love. So, upo ka muna dito sa kama habang tinatanggal ko yung mga damit mo. Teka, bakit pantalon ko kagad? Ganun talaga. Para mahawakan ko tong baba mo. Love, Gusto mo nahalikan kita dito, diba? sige pa. Sige pa, love. Ibaba mo pa. Dito ba? Ayan, dyan. Masarap ba dyan? Melody! Oh, bakit tinanggal mo na kaagad yung blindfold mo? Oo nga, Love. Hindi pa nga kami nagsisimula eh. Ano ginagawa mo dito? Gusto ko raw kasi ni-surprise ni Rika ngayong birthday mo. Kaya pinapunta niya ako. Na-surprise ka naman, di ba?
Ituloy na natin to. Ayoko talaga kasi yung nabibitin eh. Teka. Huwag kang mag-alala, love. Ayos lang talaga sa akin. Narinig mo yun? Ayos lang daw sa girlfriend mo. Kaya i-enjoy na natin tong gabi ng birthday. Sandali lang, Melody. Hindi ba gusto mo nang hinahalikan ka rito? Sarap kong panoorin, love, habang sarap ng sarap. Pero baka mas masarapan ka kapag kami naman ni Melody ang pinapanood mo. Sarap mo mamalik, Rika. Yan nga rin yung palaging sinasabi Chancel sa akin. Diba, love? Teka. Huwag dyan. Diyan sa dibdib ko. Alam mo na bang? Alam ko. Kaya nga dito ako sa taas eh. At sa baba si Melody. Gusto mo to, diba? Yung habang hinahawakan ko. Hinahalikan din. Sige lang. I-enjoy mo lang itong ginagawa namin sa'yo. Hindi ka namin tigilan na hindi ko sinusuko sa aming dalawa. Teka, love. Inaantok pa ako. Wala pa akong energy. Pwede gisingin natin. Melody. Nasaan si Rika? Nandyan lang sa tabi mo. Tulog na tulog pa. Melody, tama na to. Gusto ko nang matulog. Hindi na. Bakit kasi nagising itong hawak ko? Ano kasi? Hihina ako. Pero bakit parang iba yung gusto mo lumabas? Alam mo, huwag ka naman. Hayaan mo na lang ako. Gusto mo to, diba? Yung hinahawakan to. Nilamasahe. Nilalaro. Sige lang, Jansen. Gusto kong marinig ang ingay mo. Alam kong yan din ang gusto ni Rika. Yung naririnig ka niyang nasasarapan ng dahil sa akin. Halika nga rito. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Palaban. Sige pa. Halikan mo ko dyan. Rika. Gising ka na pala. Sorry, hindi ko. Ano ka ba, love? Okay lang. Ituloy niyo lang yan. Papanoorin ko lang kayong dalawa. Halika na. Halikan mo na ulit ako. Ayoko talaga nang binibitin eh. Tumalikod ka. Hindi to kita halikan sa bata. Pagpapa. Yun ang regalo ni Rika sa akin na kahit kailan hindi ko naisip na ibibigay niya sa akin. Oo, nag-enjoy ako sa ginawa namin tatlo kahit na medyo nawiwirduhan ako. Siguro dahil na rin sa hindi ko ina-expect na pwede palang mangyari yon, lalo na ngayong nasa isang seryosong relasyon na ako. Pakiramdam ko kasi parang tinutulak pa ako ng girlfriend ko na magkagusto sa ibang babae. Nang bumalik ako sa opisina ay nakaramdam ako ng pagkailang kay Melody. Nagagawa ko naman siyang batiin at pansinin pero hindi na kagaya ng dati na nagkakabiruan kaming dalawa. Natural lang naman sigurong maramdaman ko yun, chat. Kasi simpleng katrabaho ko lang siya nung nakaraan. Pero ngayon, nakita ko na ang lahat-lahat sa kanya. Pare, happy birthday! Thank you. Buti nakasunod ka dito sa late celebration ng birthday ko. Siyempre naman, dinaanan ko lang to si Melody sa apartment niya para, alam mo na, sabay na kami pumunta dito sa bar. Hi, Jancel. Happy birthday. Naks, may pag-kiss. Sana ako rin mamaya. Nandito ka rin pala. Bakit parang hindi ka natutuwa na makita ako? Ha? Hindi no? Ang ibig kong sabihin, tuwang-tuwa nga ako at magkasama pa kayo nitong si Laura. Actually, may date nga kami bukas eh. Di ba, Melody? Kapalit ng pagsundo mo sa akin kanina, push ang date natin bukas. Nasaan nga pala si Rika? Ayun, nagsasayaw. Mukhang lasing na siya. Lapitan ko lang. So pinapormahan mo na talaga si Melody? Parang gano'n na nga. Saka ay tumawag sa akin kanina sa cellphone. Tinawagan ka niya kanina? Oo, tinanong niya kung pupunta raw ba ako dito at kung pwede ba raw siyang sumabay sa akin sa kotse. Kaya pala magkasama kayong dumating. Alam mo, ang cool pala talaga niyan si Melody. Paano mo nasabi? Hulaan mo kung ng topic namin kanina. Love life. Hindi, pare, mas malupit pa doon. O ano nga? Pare, favorite position pagdating sa kama. Oo, kanya ako eh. Nagulat nung bigla niya akong tanungin kung kailan ba yung last time na nakipag-sex ako. Feeling ko tuloy, iaya niya ako may mangyari sa aming dalawa eh. Saglit lang kayong magkasama kung ano-ano na agad ang nai-imagine mo. Seryoso ako pare. At alam mo pa kung ano yung mas weird na tinanong niya sa akin. Kung natry ko na raw ba makipag-kiss out.
Anong sagot mo? Siyempre hindi pa. Sabi ko nga kung bibigyan ako ng chance, why not, di ba? Pangarap kaya ng mga lalaki yun, di ba? Uy pare, Oh, oo no, bakit napahimik ka na naman dyan? wala. May naalala lang ako. Teka, nasa na ba yung si Rika? Ayun oh, kasayaw si Melody. Mukhang lasing na nga. Well, in fairness ang sexy nilang sumayaw at yung girlfriend. Alam mo kung hindi lang sila magkakilala pagkakamalang kong... Uy, Chancel, saan ka pupunta? Alak pa tayo! Eto po! Marami pa to! Rika, tara na. Umuwi na tayo. Maaga pa, love. Mamaya na. Oo nga, Jancel. Nag-enjoy pa si Rico. Tsaka, kadadating lang namin Kung gusto mo, paupuin mo na lang muna sa Rika. Hindi, uuwi na kami dahil may girlfriend ko, okay? Love, mamaya na. Nag-enjoy pa ako. Hindi pa nga nagsasayaw to si Lauro Tara, sayo tayo. Uuwi na tayo kasi lasing ka na. Tara na. Ay, traffic. Sabi sa'yo, love, hindi mo na tayo dapat umalis sa bar. Kung hindi ka nagpakalasing kagad, hindi pa tayo aalis ng maaga. Birthday mo naman kaya gusto kong mag-enjoy. Tapos dumating pa si Melody. Ayun na nga lalo ka pang nagpakalasing nang dumating ng si Melody. Minsan na nga lang tayo mag-bar, hindi ko pa susulitin. Kapag kasi ako nagyayaya, lagi kang busy sa trabaho. Pero isang tawag lang ni Melody sa'yo, go na go ka. Sorry na nga, love. Huwag ka na magselos. Hindi ako nagsiselos, no? Bakit ka naman pagseselosan niya si Melody? Ayoko lang na dinidikitan ka niya masyado. Kahit nakikita niyang lasing ka na. Bakit naman? Babae rin naman yun si Melody, kaya walang mali siya. Basta ayoko lang. Sige na. Hindi na ako didikit sa kanya kapag nalalasing ako. At hindi na rin ako masyadong sasama kapag tinatawagan niya ako at niyayang mag-bar. Mabuti naman. Pero alam mo, love, may napansin pala ako kay Lauro. Ano yun? Parang lalong gumaganda yung katawan niya. Pero syempre, mas maganda pa rin yung katawan ng love ko. Nag-start na rin kasi siyang mag-gym ng 1 linggo. Tinanong niya nga kung sinong trainer ang marirecommend ko sa kanya. Kaya naman pala. Alam mo, naisip ko, bakit kaya hindi natin siya i-invite sa apartment? Ha? Bakit naman? Wala lang. Food trip lang. O, pwede naman tayong kumain sa labas kasama siya. Kagaya ng ginagawa natin dati. Madalas kapag hindi tayo busy sa trabaho. Siyempre, iba yung kain sa labas sa kain sa loob, di ba? Tsaka mukha naman nagkakamabutihan na sila ni Melody. O, ano naman kung nagkakamabutihan yung dalawa. E di isama natin sila pareha sa apartment. Tapos, mag-food trip tayong 4 tsaka movie marathon. Pwede rin naman. Pwede ba? Ano na naman ba yung nasa isip mo? Wala. Ano bang akala mo? Huwag ka nang mag-deny. Alam ko na kung saan mapupunta yung sinasabi mo. Kaya ngayon pa lang, tigil-tigilan mo na yan, okay? Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Habang tumatagal ay parang lalong lumalala ang imahinasyon ni Rika pagdating sa sex. Sabi ko na nga ba at kung saan-saan pupunta ang mga sinasabi at iniisip niya. Papunta sa mga bagay na kahit kailan parang hindi ko na kayang gawin pa. Alam ko na may ibang lalaki na trip talaga ang ganong klase ng romansa sa kama. 3, 4 o mas marami pa. Pero para sa akin kasi, kapag nasa estado ka ng isang seryosong relasyon, makukontento ka na dapat na isa lang ang kasiking mo. Matagal na akong seryoso sa relasyon namin ni Rika. At sigurado naman akong ganun din siya sa akin. Kaya alam ko na may mali na talaga sa kung ano pa man ang iniisip o gusto niyang mangyari. Ay, buti na lang walang traffic. Nagugutom na ako. Ano ka naluto ni Rika? Love, makauwi ka na rin ba? Anong dinner natin? Huwag dyan. Bakit? Basta huwag na dyan. May kiliti ka dito. Ano? Sabi na, ikaw may kiliti ka pala dyan. Halika rito. Hindi ako titigil. Teka, sino mausap ni Rika sa loob ng kwarto? Sabi ng tama ni. Ayoko pang uncle, kaya eto pa. Melody? Hi, Jancel. Hello, love. Kumain ka na ba? Bakit ka nandito, Melody? Akala ko ba naka-out of town ka, ha? Tsaka, bakit halos magkapatong na kayo dyan sa kama? At naka-underwear ka lang talaga, Rika? Kakauwi ko lang kaninang umaga. Dito na ako pinagdiretso ni Rika. Ano ibig sabihin, buong maghapon na kayong magkasama? Oo, love. Hindi na ako pumasok kasi medyo sumama yung pakiramdam ko. Masama ang pakiramdam mo pero halos hubot-hubad ka na dyan. Magbihis ka nga. Oo, init naman ang ulo mo. Huwag mo nga akong hawakan. Hindi ako natutuwa. Talaga? Kahit gawin ko to? Sabi na huwag mo akong hawakan eh. Jancel, bakit mo tinulak si Melody? Ikaw magbihis ka na rin ha. At ikaw, Melody, umuwi ka na dahil hindi ako papayag na dito ka magpalipas ng gabi, okay? Pero hindi pwede. Okay lang, Rika. Kailangan ko na rin umuwi. I-text mo na lang ako mamaya. Ano bang problema mo? Pwede bang magbihis ka muna? Ito na nga,
nagbibihis na eh. Bakit ba kailangan mong gawin kay Melody yun? Hindi mo naman siya kailangan ipagtabo yan. Ano gusto mong gawin ko? Nakita ko kayo magkapatong at ikaw na halos umutubad. Buti nga hindi ko siya kinaladkad palabas eh. My God, Johnson, don't tell me pinagsasilosan mo si Melody. Bakit dapat ba hindi? Siyempre hindi dahil ikaw lang yung boyfriend ko. Eh ano mo siya? Girlfriend mo? Saan ba pupunta tong usapan na to? Saan ba papunta ang pakikipaglaro mo kay Melody sa kama ha? Kailan mo ba planong itigil yan? Teka lang, bakit ba parang galit na galit ka? Eh di ba nag-enjoy ka rin naman? Ikaw pa nga yung nakailang round sa ating tatlo eh. Oo, aminin ko na. Nag-enjoy ako sa mga trip mo o trip ng dalawa ni Melody. Pero hindi ibig sabihin nun, pwede na nating ulit-ulitin, okay? Bakit hindi? Kakasabi mo lang na nasarapan ka naman, di ba? Tsaka pwede ba, Johnson? Sex lang yun. Huwag mo nang gawing big deal at mas lalo huwag mo na magsilosan si Melody. At bakit ko suksesilosan? Dahil kung ano man yung ginagawa naming dalawa, na sinasabi mong hindi mo na trip gawin, it's just for fun. Kilala mo naman ako, di ba? I love to explore lalo na pagdating sa kama. Kilala mo rin ako, Rika. Alam mo kung gaano kataas ang respeto ko sa mga babae. Huwag ka naman sanang gumawa ng dahilan para bumaba yung tingin ko sa'yo. Johnson, babae si Melody, magkaganyan ka kung sa lalaki ko yun ginagawa. Isa pa sex lang yun. Ano bang big deal doon? Well, para sa akin, hindi lang yun basta sex, okay? At ginagawa ko lang yun kasama ang babaeng mahal ko. Rika, ikaw lang ang gusto kong makatabi sa kama. Ikaw lang at wala nang iba. Eh bakit ka pala pumayag na may mangyari sa ating tatlo? Dahil lalaki ako. At oo, naging marupok ako. Pero kahit kailan, ayoko nang maulit yun. Dahil sa totoo lang, sa tuwing maaalala ko yung ginawa nating tatlo, nagigilty ako, okay? Kasi para tayo naglolokan sa harap ng isa't isa eh. Kaya nga ilang beses kitang iniiwas kay Melody dahil ayoko nang mabigyan ng chance na magdikit-dikit ulit yung mga balat o labi nyo. Tapos hindi ko alam na ikaw naman itong gumagawa ng paraan para magkita kayong dalawa. Pero Johnson, wala nga lang yun. Ano wala lang yun? Wala lang yun talaga? Ngayon sabihin mo, bakit ba gusto mo makasama yung babae na yan ha? Kasi kaibigan ko siya. Nag-e-enjoy ako sa company niya. Tsaka Nag-e-enjoy ka na may nangyayari sa inyong dalawa? At sa tingin mo talaga, hindi ko dapat magseloso yun dahil ng babae siya? Alam mo ba kung anong tumatakbo sa isip ko sa tuwing nagkakasama kayong dalawa? Kung saan parte ka ba niya hinahawakan? Kung gusto mo ba na hinahalikan ka niya? At kung nag-e-enjoy ka ba sa tuwing may nangyayari sa inyong dalawa? Johnson, ikaw naman yung mahal ko eh. Pero lalaki pa rin ako, Rika. At boyfriend mo ko. Kaya lalaki yung babae man yung kasama mo. Sana naisip ko na seryoso ako sa relasyon nating dalawa. Kaya ayoko nang may ibang humahalik o humahawak sa'yo. Nagsiselos ako, oo. Nasasaktan, naapakan yung pagkalalaki ko. Aminin mo ka sa akin. Ano ba talagang gusto mo, ha? Babae o lalaki? Ikaw nga lang yung gusto ko. Ikaw lang yung mahal ko. Eh bakit kailangan mo pang makipagkita ulit sa kanya ng paulit-ulit, ha? Kasi gusto mo ulit siya matikman? Gusto mo ulit siya makalaro sa kama? Gusto mo ulit na may mangyari sa inyong dalawa? Alam mo, Rika, ilang beses ko nang pinag-isipan to eh. Pero, siguro ito yung tama para sa ating dalawa. Anong sinasabi mo? Rika, tapusin na lang natin to. Total, mukha namang naglolokohan na lang tayo. Huwag na natin pahabain pa tong discussion na to. Nakipaghiwalay na ako kay Rika ng gabing yun. Matapos ko silang makita na magkasama ni Melody. Nakukuha ko naman ang punto ni Rika na ako ang mahal niya at ginagawa niya lang ang bagay na yon dahil yun ang trip niya pagdating sa sex. Kaya lang para sa akin kasi, Tsa, ang pakikipagtalik ay ginagawa ng mga taong nagmamahalan at hindi ng mga taong gusto lang magpasarap o magparaos. Siguro yung iba naiinis o naiinggit sa akin dahil syempre may mga kalalakihan talaga na gustong magkaroon ng isang girlfriend na tulad ni Rika. Yung game na game, pagdating sa pakikipaglaro sa kama kasama ang ibang tao, mapalalaki man o babae. Pero kasi seryoso ako sa relasyon naming dalawa. At hanggat maaari, ayoko nang may ibang kahati sa kanya. Sinubukan naman niyang makipag-ayos sa akin pero sadyang ako na lang talaga ang bumitaw. Ayoko na talaga. Sinabi ko na kailangan ko pa ng oras para makapag-isip-isip. Dahil baka kapag nagkabalikan kaming dalawa, maghanap na naman siya ng kakaibang trip pagdating sa sex. Si Melody naman ay nag-resign na sa kumpanya namin. Kinuha na raw siya ng nanay niya para manirahan sa Singapore. Hindi na rin kami nag-usap bago siya umalis. Ngayon ay 3 buwan na ang nakalilipas mula nang matapos ang relasyon namin ng girlfriend ko ni si Rika. At wala akong ginagawa para magkaayos kaming dalawa. Kung magkakaayos pa man kami o hindi na, hindi ko alam. Wala pa akong ideya sa ngayon. Masyado pang magulo ang isip ko para sa aming dalawa. Pero isa lang ang sigurado ko. Kailangan ko ng taong ako lang ang gusto at ako lang sapat na.
Dito ko na tinatapos ang sulat ko. Gumagalang, Chancel. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.